Bakit mo ba hinahanap si Mariposa? Concern kasi ako sa kanila eh. Gusto kong tulungan sila ng nanay niya. Sama loob nun sa'yo. Narinig niya yung sinabi mo tungkol sa itsura niya. Inigo, akala ko kaibigan kita. Wala kang pinagkaiba sa kanilang lahat. Lahat kayo iisa yung tingin sa akin. Pangit, di ba? Kaya pwede ba, Inigo, tantanan mo na lang ako? Alam kong pinarinig mo kay Mariposa ay usapan natin tungkol sa itsura niya. Tingin mo ngayon gustuin ko pa makipagkaibigan sa'yo. Ano ba talagang meron yung Mariposa na yun na wala sa akin, ha? Madami, Becca. Kaya huwag ka nang umasang gusto pa kita maging kaibigan. Sandali. Okay lang. Pinatunayan lang niya kung gaano kasama yung ugali niya. Pasensya na kayo kay Itay, ha? Akala ni nanay, sumama yung loob niyo. Hindi, ano ka ba? Bakit naman sasama yung loob namin sa inyo? Masyado na kayong maraming naitulong sa amin. Nahiya lang kami kaya kami umalis. Sana pala kayo nakatira ngayon. Sa talyer, kina Ma'am Ditas. Maayos naman kami doon. Ang mahalaga magkasama kami. Di na kita nakikita sa eskwelahan, ha? Pumapasok ka pa ba? Sa ngayon, hindi. Kasi nga, nandito sa ospital si Inay eh. Lalong lumala yung kondisyon niya simula nung lumipat kami. Trabaho kasi ng trabaho, kaya lalong humina yung puso niya. Kaya ako lumapit sa'yo. Medyo kailangan ko ng racket. Para naman kahit paano may kitain ako. Marami akong babayaran dito sa ospital eh. Sige. Magtatanong-tanong ako dun sa may tindahan ng mga bulaklak. Basta kahit anong trabaho tatanggapin ko para kay Inay. Hindi pa ako pwedeng mamatay, Dok. Hindi ko pwedeng iwan ang anak ko. Kung ganun, kailangan ninyong maoperahan sa lalong madaling panahon. Pareho lang kami ng prognosis ng unang doktor na tumingin sa inyo. Wala naman po kaming perang pang-opera. Na kung sakaling ooperahan naman ako, ipinaliwanag sa akin na maliit lang naman ho ang pag-asa. Nabubuti ang kalagayan ng puso ko, kaya bakit pa natin kailangan gawin yun, di ba? Kung noon pa lang, alam ko na ganito yung kondisyon ni Inay. Sana hindi ko na siya pinagtrabaho. Sana hindi ko na siya pinakilos. Sana inalagaan ko na lang siya kahit sa bahay lang. Ayaw ng nanay mong nag-aalala ka sa kanya. Kaya siguro, sinabi niya dating okay lang yung kalagayan niya. Daya-daya naman ni Inay. Puro na lang ako yung iniisip niya, imbis yung sarili niya. Ganun ba niya kamahal, Mariposa? Mahal ko rin ang nanay ko, Choco. Kaya ayoko siyang mawala sa akin. Sige. Maiwan na kita. Diyos ko. Huwag niyo po munang kunin ng nanay ko. Parang awa niyo na. Kailangan ko pa po siya. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung sakaling mawala siya. Hindi pa po ako handang iwanan ng anak ko, Diyos ko. Gusto ko pa siyang alagaan. Gusto ko pa siyang makitang makapagtapos. Gusto ko po na naandun ako sa tabi niya. Oras na maabot na niya ang mga pangarap niya. Lahat po ng ginagawa ko para lang po sa kanya. Alam ko po kung gaano niya ako kamahal. Kaya ibinabili ko po lahat ng nagawa niya para sa akin. Walang katumbas ang sayang ibinigay niya sa akin mula nung dumating siya sa buhay ko. Siya na ang nagiging dahilan ko para gumising araw-araw, para lumaban at mabuhay. Ang mga ngiti lang po ni Inay yung nagpapasigla sa akin. Kahit anong bigat ng pinagdadaanan namin, nawawala. Nabubura ang oras na yakapin niya ako ng mahigpit sa mga braso niya. Pakiramdam ko ligtas ako. Pakiramdam ko kakayanin ko lahat. Pero Diyos ko,
Kung kagustuhan po ninyo na kunin na ako, hayaan po muna ninyong mahanap ko ang mga totoong magulang ni Mariposa para maihabilin ko siya ng maayos sa kanila. Dahil alam ko kahit na anong mangyari, sila lang ang maaaring magmahal sa kanya na gaya ng pagmamahal na naibigay ko. Kailan ka magigising? Pare, papaalala ko lang sa'yo. Hindi siya si Michelle. Kaya siguro ganyan na lang katindi ang kagustuhan mong buhayin ng paruwang yan, no? Dahil naalala mong namatay mong asawa sa kanya. Magkasakit ang asawa ko. Wala akong magawa para iligtas siya. Sa ganitong bagay mo lang ako makabawi sa kanya. Pero hindi siya tao. Isa siyang paruwa. Eh, hindi nga tayo nakakasiguro kung gigising pa yan eh. Pare naman, naubos na nga yung inipo mong pera. Pero pinili mo pa rin siyang iligtas. Gagawin ko pa rin ang lahat para mabuhay siya, Alfred. Tao man o isang paruwa. Hindi po talaga matagpuan sila Roman at Alfred, ma'am. Buisit talaga. Siguradong tinakasan tayo niya dalawang yan. Alam ko may hawak talaga silang paruwa eh. Kaya sila nagtatago. Baka nagpapataas lang po sila ng presyo. Wala akong pakialam. Babayaran ko naman kahit na magkano. Basta ibigay nila sa akin yung hawak nilang paruwa. Reyes, Yes, ma'am. siguraduhin mong hindi ka titigil sa kakahanap mo dyan sa dalawang yan, ha? Hanapin mo, ha? Yes, ma'am. Sige na. Inigo, saan ka pupunta? Hanapin ko si Mariposa. Did I tell you to stop looking for that girl? Pwede bang wag mo na lang akong pakialaman sa mga ginagawa ko? Di naman kita pinapakialaman sa pagharap sa mga paruwa eh. Inigo! Bes. Doon muna sa labas, ha? Diyan lang yung lugaw mo. Salamat. Sige. Nandito ka na pala, anak. Saan ka na galing? Tinulungan po ako ni Joe kung humanap ng racket. Nakabili nga po ako ng lugaw dahil sa kinita ko eh. Hindi ka na naman nakakapasok. Baka napagod ka ng gusto sa ginawa mo, ha? Nagpalit ka ba ng damit? Baka naman puno ng pawis yan. Natuyuan ka. Ikaw naman magkasakit. Huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko naman po yung sarili ko eh. Ang mas mahalaga ngayon, yung gumaling kayo, yung magpalakas. Ako, magaling ako. Sinabi nga nung doktor eh na pwede na daw akong lumabas. Eh, siguro lang napagod lang ako ng gusto, anak, dahil nga hindi ako nakainom ng gamot. Pero, okay ako. Ayos. Sigurado po ba kayong okay lang kayo? Oo naman. Oo naman, anak. Kung tumagal pa ako dito, di lalo akong mahihina. Umiiyak ka, anak. Bakit? Anak, bakit?
po. Nag-aalala po ako para sa inyo, Nay. Akala ko po, merong masamang mangyayari sa inyo. Nay, huwag niyo akong iiwan, na. Sino masabing iiwan kita? Hindi kita iiwan, anak. Mahal na mahal kita. Pinapangako ko sa'yo, hindi kita iiwan. Kano daw? 4,000 eh. Saan ako ng ganitong kalaking pera? Ang patagal ng patagal, lumalaki rin yung babayaran namin dito ni Inay. Lumapit na lang tayo kay Inigo. Umutang tayo sa kanya. Kasi nung minsan nagkita kami, gusto ko daw niyang tulungan. Joko, Sabi ko nga, galit ka sa kanya. Sige, tutulungan na lang kita. Kikitain natin yung 4,000 yan. Kakayanin natin yan. sigurado ka? Ako pa, kayang-kaya ko yan. 4,000 lang yan eh. Kaya natin yan. Sige na. Siyempre, pwede na. Magandang araw po. Magandang araw lang po. May kilala po ba kayong Mariposa de Guzman? Wala po eh. Pasensya na po. Sige po, salamat. Dito po. December, pwede na. Ano, pagod na ba kayo? Leia? Yeah, cousin. Kanina pa tayo walk ng walk. Ang dami na nating napuntahan. My feet are masakit na. Sabi ko naman sa'yo, huwag niyo na akong tulungan eh. Gusto mo, bumalik ka na lang muna sa kotse. Look, cousin, I know how important Mariposa to you. That's why I wanna help. Salamat, Leia. I'm not making reklamo, but ang hirap kasi talaga nitong ginagawa natin. It's like looking for a needle in a haystack. Dito madalas dumaan si Mariposa noon. Baka sakali ako na sana may nakita sa kanya. Sir, mahirap hanapin ng taong ayaw magpakita. I won't give up, Desmond. Naintindihan ko kayo kung gusto niyo na sumuko, pero ako hindi. I will keep trying. Halika, hanapin na natin siya. Joko, halos 1,000 lang itong hinita natin buong maghapon eh. Di bale, basta araw-araw, ganito yung gagawin natin. Makaka-4,000 rin tayo niyan. Gusto ko kasi sana mailabas na kagad si Inay para hindi pa makadagdag sa bayarin namin. Nga pala, no? Sige, kailangan ko nang umalis. Ganito lang. Kakausapin ko si nanay. Baka makadilehin siya ako eh. Eh, baka magalit yung tatay mo. Hindi yan. Ako bahala. Basta tulungan tayo.
Salamat. Ate. Ako na, pasensya na. Pasensya na, nagmamadali kasi ako eh. Okay lang po. Okay lang po. Sir! Ibabalik ko rin ang perang to sa inyo. Hihiramin ko lang po para mailabas si inay. Pasensya na. Magkano ang binayad mo, anak? Nay, 4,000 po. 4,000? Saan mo kinuha yung pera? Si Joko po, tinulungan niya po akong magtinda doon sa Bulaklakan. Anak, hindi mo kikitain yung 4,000 ng ganun-ganun lang. Tapatin mo ako. Saan mo kinuha yung pera? Nangutang ka ba? Kanino? Ha? Ano to? Nay, Ano ito? Kanino to? Oh. Anong ginagawa niyo dito? Joko, nasaan si Mariposa? Nay, babayaran ko naman po kapag nakapag-ipon na ako eh. Mariposa, kahit saang anggulo mo tignan, mali yung ginawa mo. Hindi mo dapat ginastos ang pera na hindi naman sa'yo. Ganyan ba kita pinalaki? Yan ba ang tinuro ko sa'yo? Ha? Ang kumuha ng bagay ng ibang tao? Kung alam ko lang na itong perang to, ang gagamitin mo para makalabas ako dito sa ospital, di sana hinayaan mo na lang ako mamatay. Anak, hindi ko matanggap na magagawa mo ang bagay na to, yung kumuha ng pera ng ibang tao. Ano ka ba? Nay, sorry na po. Sorry po talaga, Nay. Dito na wala yun eh. Kanina nagmamadali kasi ako, may bumangga sa akin. Hindi ko alam kung nadukutan ako. Wallet ko to ah! Wala nang pera ko. Ito, oh, lisensya na lang. Wallet ko yan. Ito. Ito ang bumangga sa akin kanina. Ito ang nagdukot. Hulihin ninyo. Dalhin niyo sa presinto. Teka lang! Sir, magpapaliwanag po ako! Dalhin niyo. Sandali lang po, sir. Magpapaliwanag po ako, sir. Sige na po, ayaw niyo naman po magpaliwanag po. Hindi ko pa kasi siya nakakausap ngayong araw na to. Liar ka? Kakagaling lang namin sa flower market. Sabi nila, kasama mo daw si Mariposa the whole day. Joko, alam kong kaibigan mo si Mariposa. Siya ang kakampihan mo. Pero gusto ko lang talagang tulungan sila ng nanay niya. Gusto ko rin patunayang mali yung iniisip niya sa akin. Sa totoo lang, nasa hospital yung nanay niya. Tapos kailangan talaga nila ng tulong. Pero nung nabanggit ko sa kanya na gusto ko tang lapitan, ayaw niya talaga eh. Masama pa rin talaga yung loob niya sa'yo. Well, at least do it for her mom. Tawag niyo ang anak ko. Bakit ha? Magnanakaw yan. Siya ang bumangga sa akin kanina para matukutan ako. Hindi totoo yan. Pinalalabas mo bang sinungaling ako? Hindi totoo na siya nandukot sa'yo. Ako yun ang dukot. Ako yung gumawa niya, kaya ako ang hulihin niyo. Sige na, hulihin niyo na. Akong gumawa. Hindi po, sir. Ako po yung nahuli niyo, di ba? Kayo nakabagaan niyo ako. Ako yung huli niyo. Wag ang nanay ko. Wag ang nanay ko. Siguro nga ikaw nagutos sa kanya. Ang hirap sa inyong mga kawatan. Kapag nahuhuli kayo, kung umasta kayo para kayong walang mga kinalaman. Sige, dalhin niyo na yan at ipakulong niyo sa presinto. Tara. Sila pareho, sige. Sir! Sige.
ko, alam ko pong mali yung nagawa ko. At si inay nagbabayad ng maling nagawa ko. Magtiwala lang kayo. Kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para mailabas kayo dito. At naipangako, babalikan ko kayo, pangako yan. Cute. Pero alam mo, di mo na ako makukuha dyan sa paluhod-luhod mo. Nakakulong po si inay. Ilang beses ba natin pagtatalunan niya mariposang yan? She's not worth any of your time and effort. So sa tingin mo, ang paghahanap ng parowa, worth ng time at effort yon? Kung gusto mong tuluyang kumpiyansahan ng kapatid ko, layuan mo na siya ng permanente. Pero nangako po kasi ako sa Wala akong pakialam sa pangako mo! Ang gawin mo, yung gusto ko! Kapag sumunod ka sa akin, Mariposa, hahayaan kong mabulok si Amalia sa kulungan. Parang nilalagnat ka. Malamang iniwan ka na ng pangit mo, anak. Hindi niya ako kayang iwanan. Eh, kung talagang di ka niya iiwan, nasan siya? Bakit hanggang ngayon hindi pa bumabalik?